Hello, hello, hello! Sa muli po, ang eksperyensyadang terapista, may ise-share po akong muli sa inyo sa mga nagtatanong po tungkol po sa mga sign and symptoms ng stroke. Paano daw po nila malalaman kung mai-stroke na daw po sila? Ito pong mga ise-share ko po sa inyo ay pwede pong kulang at pwede rin naman pong sobra sa mga sinasabi po ng doktor. Kasi ito nga po ay mga na-experience ko po sa mahabang taon ng aking pagte-therapy na nasubaybayan ko po at inobserbahan ng aking mga kliyente. Pero ito po ay alam ko pong makakatulong at napakahalaga po para sa ating lahat na magkaroon po tayo ng kaalaman kung kailan po natin malalaman na may kakaiba na pala po tayong nararamdaman sa ating katawan na ito pala po ay maaring tayo po ay mai-stroke na. Tara po at atin pong ah, aralin, pakinggan po ninyo kung ano po ang inyong mga dapat malaman tungkol po sa mga sign and symptoms o dahilan at sintomas po na kayo po ay mai-stroke na. Ito po ay mga inipon ko pong eksperyensya. Kagaya nga po na 'pag napansin niyo pong laglag na po itong talukap ng inyong mata, nakalaylay na pong gano'n. Matuto po tayong humarap-harap din po sa salamin kahit po tayo ay busy para makita po natin na may nababago na pala po sa ating itsura na namamaga na pala po yung ating pisngi, lumalaylay na po yung ating mga mata, at nangingiwi na po yung ating mga labi. Mainam po na paminsan-minsan ay isipin po nating kunwari po tayo ay magpapaganda para po makaharap po tayo sa salamin, 'di po ba? Yun na nga po yung una ko pong masasabing nakuha ko po sa aking matagal na eksperyensya sa pagte-therapy. Matuto po tayong tingnan po yung ating mata kung na dati pong pantay tapos bigla pong lumiit yung isa tapos lumaglag pong gano'n, puwedeng sign na po ng stroke yun. Tapos yun nga pong nangingiwi po tayo o kaya po tumutulo po yung ating laway o yung parang meron po tayong TMJ or yung po tinatawag yung temporomandibular joint o yung po paninigas ng ating pisngi, yung lockjaw po na tinatawag. 'Pag po tayo ay nakaramdam ng gano'n po sa ating pisngi, ay maaring dahilan o simptomas na rin po 'yun ng stroke. Kung namamanhid o nangangalay na po itong ating braso, ito pong ating mga kamay o kung saan man pong parte ng ating katawan na may nakapansin po kayo ng pamamanhid o pangangalay, yan po sa ating mga braso at mga binti, paa, yan po, ay maaring sign na rin po ng stroke yon. At kung yun po, yung pong ating mga daliri, tingnan po natin kung yan po ay mga naninigas, ay hindi na po natin close open. Puwede pong sa carpal tunnel or puwede rin pong sign na rin po ng stroke 'yun. Hindi po ba napakarami na? 'Yun nga po yung ating pong naninigas po yung ating mga binti na nagbabalok-baluktot na po yung ating mga daliri, hindi na po natin mailakad ng maayos, parang batak na po natin yung ating paa. Puwede pong maging cause po ng blood clot 'yun or puwede rin pong sign na rin po ng stroke 'yun. At yun nga pong pananakit po ng ating tuhod, lalo na po sa oras ng gabi na kayo po ay natutulog at bigla pong sumakit ang inyong mga tuhod o yung inyo pong mga singit, ay sign na rin po ng stroke yun. Tapos nga po yung ating pong pananakit ng dibdib, yung mga lalo na po 'pag tayo po'y natutulog na bigla pong po natin ng ganyan yung ating dibdib, maaaring sign na rin po ng stroke yun. At yun nga pong pananakit ng ating balakang, kapag po kasi na-stroke, ang sumasakit po ay ang balikat, balakang or dibdib. Minsan po ay sa ating pong ulo. Pero iba-iba naman po kasi ang dating ng pananakit. Alam naman po natin yung kakaibang sakit na ating nararamdaman na parang naiisip po natin na tayo mawawala na sa mundo. Pag po yun ay ating naramdaman, ay sign na rin po ng stroke yun. At yun na nga po yung pananakit, bukod po sa pananakit ng ating ulo, yung pananakit po ng ating batok, ganyan. Lagi ko pong ina-advice sa aking mga kliyente na 'pag po sumasakit ang batok ay huwag pong hahawakan dahil may pagkadelikado dahil siyempre po yung flowing po ng dugo ay paakyat po sa ulo ay kinakat mo.
nakahawak ka pong ganyan, tapos bigla mo pong binitawan, maaaring putukan po kayo ng ugat dito po sa likod ng tenga or kaya po dito sa ibabaw ng kilay o kaya dito po sa may taas po ng ating noo. Yan po yung mga pumuputok kadalasan na pwede po maging dahilan ng aneurysm. Kaya yun po, isa na rin pong sign ng stroke yun, yung pananakit po ng batok, pangkadalasan yan po ay pang-stroke. At yun nga pong nagiinit at namumula po yung ating mukha, yun po ay mga sign po na ikaw ay naha-high blood. Pwede rin po maging sign na rin po ng stroke yun. Yun nga po yung batak-batak ang paa, yung nagpapatong po yung mga daliri sa paa, kung saan-saan po, na naiiba na po yung direksyon ng lakad, hindi na po maisuot yung mga tsinelas. Isa din po sa simptomas at sign po ng stroke yun. Napakarami pong mga sign ng stroke at isa pa nga pala po, yung pong ating dila, matuto po tayong pakiramdaman yung ating dila dahil kung yan po ay umuurong or naninigas, ay sign din po ng stroke yun. Napakarami pong sign ng stroke, ano. Yan po ay naipon ko po sa aking pong mga eksperyensya, sa aking napakarami na pong naging kliyente sa tagal ng panahon po ng aking pagte-therapy. 1990 pa lang po na mag-umpisa po kong mag-therapy hanggang sa nag-aral na nga po ako sa Maynila. Yun po, natuto na po ako at naging stepping stone ko po upang intindihin ko po ang aking pagte-therapy. Yun po, sana po may natutunan dahil ako po ay nagtatanim para po ang aking po mga anak pagdating ng araw ay maraming kainin. 'Di po ba, napakaganda po ng pinaplano ko po sa aking buhay para po kung mawala man po ako sa mundo, ay may maiiwan po akong magandang alaala sa aking mga maiiwan. Paano po? I love you all. God bless us all. Bye-bye.